57 taong gulang na si tatay at malapit na mag-58 ngayong taon. Mula pa nung 50 siya, matagal na siya nakikipagbuno sa sakit. Sa stage 5, chronic kidney disease. 8 taon siya naging matapang na mandirigma. Mula sa madalas na pagpunta sa ospital para sa hemodialysis, lumipat na rin siya sa peritoneal dialysis na ginagawa na lamang sa bahay. Sanay na kami sa kanyang kalagayan. May mga araw na mahina at nanghihina at may mga araw naman na tila bumabalik ang lakas at sigla. Minsan ay nasa ospital, sa susunod na linggo ay nakakauwi na at nakakausap na muli. Alam namin sa aming puso na dahil sa kanyang karamdaman, kailangan namin maging handa anumang oras. Nang araw ng kanyang paglisan ay maaaring dumating ng hindi inaasahan. Ngunit kahit pa alam namin ito, hindi ko akalain na matatapos ang lahat sa ganitong paraan. Masakit, nakakatakot, at puno ng palaisipan. Noong simula ng taong 2012, noong 11 taong gulang pa lamang ako, may lumipat na bagong pamilya sa katabing bahay namin dito sa aming bayan sa Liliw, Laguna. Ang pamilya ay galing sa malayong lalawigan ng Masbate. Naging kaibigan ko kaagad si Lorraine, ay nakakatandang kapatid na babae sa pamilya. Medyo parang lalaki kung kumilos sa kamanamit. At nasa edad 19 o 20 na noon. Palakaibigan kasi ako. At sabi nila, mukha akong mas matanda para sa aking edad. Kaya madalas, mga nakakatanda rin ang nagiging kasama at kaibigan ko. Isang gabi, habang nakatambay kami sa tapat ng kanilang bahay, binahagi niya sa akin ang isang lihim na nagpalamig sa aking buong katawan magpasa hanggang ngayon. Alam mo ba? Panimula niya na parang bumubulong habang nakatitig sa dilim. May kakambal ako noon, si Lita. Nanginginig akong nakinig. Sinabi niya pareho silang babae. Ngunit nung mga sanggol pa lamang sila, pinatay daw ito na kanyang sariling ama. Hindi ko na ganang matandaan ang eksaktong dahilan, pero malinaw sa alaala ko ang mga sinabi niya na ang kanilang angkan ay may dugo ng mga aswang at pinatay ng ama ang kakambal niya upang pigilan ng masamang kapalaran o ang paglipat ng kapangyarihan dito. Ipinakita pa niya nga sa akin ang isang lumang retrato kung saan magkatabi silang dalawa. Kinumpirma pa ito ng kanyang pamangkin na kaedaran ko lang. Tunay nga at may namatay siyang kapatid na kambal. Isa ako sa kanila, bulong ni Lorraine habang nakatingin ng diretsyo sa aking mga mata. Isa akong aswang. Dahil bata pa ako at matigas ang ulo, hindi ako kaagad naniwala. Sumagot na lamang ako sa kanya na may tapang. Patunayan mo muna, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita. Ngumisi lamang siya. Mamaya na, maghintay ka lang. Mga 2:00 na ng madaling araw noon. Dito sa aming lugar, isang malawak na lupain na tinitirhan ng mga kamag-anak. Sanay kaming gising pa at nasa labas ng ganitong oras basta't malapit lang sa bahay. Maya-maya pa, pumasok si Lorraine sa kaloob ng kanilang bahay. Hindi pa ako umaalis. Naghihintay lamang sa sinabi niya. Bigla, nakarinig ako ng ingay. Tunog na nag-aaway, nagwawala at sumisigaw mula sa loob ng kanilang tahanan. Nasa tapat ako ng kanilang pinto na gawa sa kahoy, kaya hindi ko nakikita ang nangyayari sa loob. Ngunit malinaw at malakas ang mga kalampag at sigawan na parang may nagpupumiglas. Sa isang iglap, lumabas ang ate ni Lorraine. Si Marites ang nagmamay-ari ng bahay noon, na humahangos at namumutlang muka. Hinawakan niya ako sa braso at nagtanong ng mabilis. Nakita mo bang lumabas si Lorraine? Saan siya pumunta? Hindi po ate. Sagot ko, nagulat na gulat.
Pumasok po siya sa loob kanina. Dito lang po ako naghihintay. Akala ko lalabas siya. Hindi na siya sumagot pabalik. Kumari pa siya ng pasok ulit sa kanilang bahay. Kumuha siya ng ilaw at lumabas muli, kasamang iba pang kasama nila. Tila may hinahanap sa bawat sulok at madilim na bahagi ng bakuran hanggang sa makalabas sila ng bakuran at mawala sa aking paningin. Sa sandaling iyon, tinawag na ako ni tatay mula sa aming bahay. Muwi ka na dyan anak, mag-uumaga na. Pumasok ako, ngunit hindi ako nakatulog dahil sa kaba at takot na bumaon sa aking dibdib. Lumapit ako sa bintana, nakasilip at nagbabantay kung babalik pa ba si Lorraine at kung anong mangyayari pa. Hanggang sa sumikat ang araw, wala naman na akong nakita. Kinabukasan, paglabas ko ng bahay, tinawag ako kaagad ni Lorraine. Kakaiba ng kanyang anyo, malungkot at parang pagod na pagod. Sabi ko sa'yo, di ba? Wika niya habang nilalahad ang kanyang kanang braso. O tingnan mo ito. Halos mapasigaw ako sa aking nakita. Ang kanyang buong braso ay puno ng malalalim na kalmot, kulay lila at itim na mga pasa, at ang mga sugat ay parang galing sa matinding pakikipagbuno. Ano nangyari sa'yo? Tanong ko na nanginginig ang boses. Hindi niya na binigay ang detalyadong paliwanag. Tinitigan lang niya ako ng masama at seryoso. Alam mo na yan, at tandaan mo, hindi pa ito tapos. Mula noong gabing iyon, kahit may takot sa aking loob, nakikipag-usap pa rin ako sa kanya. Iniisip ko, kaibigan naman niya ako. Mabait naman siya sa akin, at tao pa rin naman siya sa araw-araw. Baka hindi naman niya ako gagalawin. Pero may 2 o 3 beses pa na narinig ko ulit ang nakakatakot na ingay at pagwawala sa loob ng kanilang bahay tuwing madaling araw. Dahil magkadikit lang ang pader namin na semento, rinig na rinig ko ang bawat sigaw at kalampag kahit nasa loob na ako ng aming kwarto. Simula noon, hindi na ako tumatambay sa labas kapag gabi na. Ngunit madalas akong nagigising dahil sa nakakatakot na tunog na iyon. Lumipas pa ang ilang linggo. Ibinalita niya sa akin na uuwi na raw sila sa Masbate. Nagpagpaalam siya ng personal, pakiramdam ko, nakahinga na ako ng maluwag. Ang bigat sa dibdib ko ay tila nabawasan. Akala ko ay tapos na ang lahat at hindi ko na sila muli pang makikita. Lumipas ang maraming taon. Nakabuo na ako ng aking sariling pamilya. May 2 ng anak at malayo na ako sa mga pangyayaring iyon. Hindi ko na muling nakita pa o narinig ang pangalang Lorraine. Ngunit ang lumang bahay na tinitirahan nila ay nanatiling usap-usapan. Ang bahay ay pag-aari ng isang matandang kaibigan namin mula pagkabata at ninang ng aking ate, si Nena. Kakapagtaka lamang dahil kahit inuupahan dapat nila ito, hindi sila sisingilin ni Ninang Nena. At ayaw din naman niyang ibentang lupa kahit marami naman na nagkakagusto. Sabi pa ng iba, tila may mahika o sumpa na gumagana kaya napapayag ang lahat. Ako naman, relihiyosa ako. Niniwala ako sa mga espiritu at kapangyarihan ayon sa Biblia. Pero pagdating sa mga aswang at kulam, nasa 50-50 ang paniniwala ko. Hindi ko lubos na pinaniniwalaan, pero hindi rin ako lubos na tumatanggi. Hanggang sa dumating ang taong 2026. Isang gabi, nakatanggap ako ng mensahe mula sa aking ate. Parang inaswang si tatay. Dumating kasi yung kaibigan mo noon, yung taga Masbate. Si Lorraine yun, di ba? Nalamig ang buong katawan ko. Naisip ko kung sino. Akala ko'y nabibiro lang siya o kaya'y nanunukso. Agad ko siyang tinawagan. Sa tawag ko, doon ko nalaman na alam pala nila lahat ang mga nangyari noong 2012. Ang mga sigawan,
ang mga kalmot, ang lahat-lahat. Akala ko noon, ako lang ang nakakaalam. Kahapon pa yan. Kwento ni ate na nanginginig ang boses. Hindi makatulog si tatay. Sobrang init ng kanyang katawan. Para bang nilalagnat, pero wala naman talaga siyang lagnat. Pabalik-baliktad ng posisyon sa higaan. Tapos, may isang itim na pusa dito. Nakapwesto sa ibabaw mismo ng ulunan niya sa kisame. Nakatingin lang. Mataas ang tenga at nanlalaki yung mga mata. Kanina pa nga namin pinapalayas pero ayaw umalis. Sinaboy na namin ng asin at bawang. Umalis saglit, pero babalik din kaagad. Nung sinabuyan namin mismo si tatay na pinaghalong asin at bawang at pinalibutan siya nito, saka lang umalis yung pusa, saka siya nakatulog. Kakarating lang kanina ni Lorraine at simula na dumating siya, nagkaganyan na si tatay. Sabi nila, sa kanya daw galing yung pusang iyon. Kakausapin ko ba siya? Tanong ko sa akin ate. Kaibigan ko naman yung dati. Titigilan naman siguro niya yan kapag kakausapin ko. Wag! Pigil sa akin ni ate. Baka lalong mas magalit at lalong mapahamak pa si tatay. Magdasal na lang tayo. Kapag nakita ulit yung pusa, papalayasin na lang namin. Ilang gabi rin ganoon nangyari. Kapag nandoon yung pusa, hindi makahinga at hindi makatulog si tatay. Nakapwesto lamang ito sa may kisame. Diretso nakatingin sa igaan ni tatay kahit ilipat pa namin siya ng pwesto. Dahil may mga maliliit na bata sa bahay, mga anak ni ate na kasing edad lang ng mga anak ko, minsan nilalapitan nila yung pusa at binibugaw ito o sinasabuyan ng asin. Kilala nila yung pusa dahil kay Lorraine, ay hindi ito nananakit ng mga bata. Ngunit ilang araw matapos iyon, biglang umalis ulit si Lorraine pabalik ng Masbate. Nawala rin ang pusa at pansamantalang bumalik sa dati ang lagay ni tatay. Pumunta kami sa Pili, Camarines Sur noong nakaraang Abril. Isang linggo kaming nanatili doon. Masigla si tatay, makulit at malakas kumilos. Tuwang-tuwa naman kami dahil akala namin gumaganda ng kanyang pakiramdam. Lumipat din ang aking kapatid sa bago at mas malawak na bahay. Malapit lang din sa amin. Madalas dun tumambay si tatay dahil presko at mahangin ang paligid tuwing tanghali. Pero ayon sa kapatid ko, doon naman daw napupunta ang itim na pusa sa bagong bahay. Laging nakatambay sa bakuran at tinataboy na lang nila gamit ang kanilang maliit na aso. Ako naman, working from home. Minsan naiiwan ko mga anak ko sa bahay ng kapatid ko upang makipaglaro. Pero biglang nagkasakit ng sabay ang dalawa kong anak noong mga panahong yun, kaya hindi ako makalabas ng bahay. Pagkatapos ng Abril, noong unang linggo ng Mayo, pumunta ako sa bahay ng aking kapatid. May inaayos silang bahagi ng bahay at nakita ko si tatay na nakikisaliyoso at tumutulong. Masigla pa siya at kinukulit ako. Humihingi ng pambili ng merienda. Bawal siyang humawak ng pera o madudumi dahil sa catheter na nakasabit sa kanyang tiyan para sa dialysis. Kaya palihim ko siyang binigyan ng kaunting pera. Tuwang-tuwa naman siya, nakatayo ng tuwid at malakas pa rin ang boses. Ilang araw ang lumipas, dumating ang masamang balita. Nagbulag si tatay, parehong mata. Dadalhin sa ospital namin para ipa-check up. Kinabukasan, alas 5 na madaling araw, tumawag sila. Sumali ka sa tawag, kailangan ka namin. Pagbukas ko ng video call, doon ko nakita ang pangyayari na hindi ko makakalimutan. Nasa ospital na sila. Pinipilit siyang buhayin ng mga nurse at doktor. Nakabuka ang bibig ni tatay. Nakatirik ang mga mata at parang hirap na hirap huminga. May 9, 2026. Sa araw na iyon, nawala na ng tuluyan si tatay. Hindi kami makapagsalita noon
dahil sa bigat at sakit ng pangyayari. Ang mawala ng ama ay isa sa pinakamahirap na pagsubok sa buhay. Nang makausap ko ng maayos si ate, ibinigay niya ang mga bagay na hindi pa namin alam. Sabi nila, malakas pa daw siya bago mangyari yan. Panimula ako, Paano nanghina ng ganyang kabilis si tatay? huminga ng malalim si ate. Alam mo, hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Pero parang totoo nga. Parang inaswang o kinulam talaga itong si tatay. Hindi dahil sa sakit niya o sa dialysis siya namatay. Nung inilabas siya, nakita kong katawan niya. May dugo sa palibot ng kanyang mga mata. At ang tiyan niya, puno-puno ng dugo mula sa loob. Internal bleeding. Butas daw ang bituka. At yan niya sabi ng doktor. Parang tinusok ng matulis na bagay. Mula sa labas hanggang sa loob. Napahugol-gol ako habang nakikinig. At bago pa siya tuluyan ng hina at mawala ng paningin, dugtong ni ate. Nandito si Eva, yung kapatid ni Lorraine, ang may-ari ng bahay na inuupahan nila noon. Nakita ko silang magkatabi habang kumakain ng ice candy si tatay sa tapat ng bahay. Narinig ko mismo sinabi ni Eva. Sabi niya kay tatay, ibigay nyo na kung anong gusto nito para manihimik na kayo at matapos ng lahat. Sabay tapik niya sa balikat ni tatay at tumawa pa siya na nakakatakot. Dinala namin siya sa isang magagamot bago namin siya dalhin sa ospital. Patuloy ni ate. Wala kaming sinabing detalye. Tingnan lang niya si tatay. Ang sabi kagad sa amin ng matanda. Gawang tao ito. Sinadyang tinusok ang mata at ang loob ng katawan niya para ipadama sa kanya na kaya niyang manakit. Hindi ito sakit, kundi galit ng tao. Ang huling mga salitang binitawan ni tatay bago tuluyang nawala ay paulit-ulit niyang sinabi. Ganito na nga ang buhay ko. Bakit hindi ko pa kayo makita? Bakit ang dilim? Napakabilis ng mga pangyayari. Wala pa silang isang araw sa ospital, bumigay na nga ang katawan ni tatay. Hindi ko lubos maisip kung paano naging ganong kabilis ang lahat. Napakasakit. Sobrang sakit. Dinalang labi ni tatay pabalik dito sa Liliw, Laguna. Inaayos na ng mga kapatid at kamag-anak ko ang bahay ng kapatid ko. Tinatanggal ang mga bakal at harang sa bintana at pinto. Dahil sa pamahiin na dapat ay malinis at bukas ang daan para makapasok ang kaluluwa ng namayapa. Tulala kaming lahat. Walang gustong magsalita. Mahirap isipin at mahirap gawin ang pagpili ng damit na isusuot ng iyong ama sa kanyang huling paglisan. Habang nakaupo kami sa labas at naghihintay, lumapit ang aking kapatid at ilang mga pinsan. Doon niya kinuwento ang mga bagay na nangyari sa bahay nila bago patuluyang nawala si tatay. Alam mo yung maliit naming aso? Panimula niya. Mahal na mahal yan ni tatay. Lagi yung sumusunod sa kanya. Pero ilang gabi na bago mawala si tatay. Palagi siyang naguhukay ng lupa sa pagitan ng pader at ng kwarto kung saan madalas nakatambay itong si tatay. Kahapon pa nga, nung isang araw bago siya nawala, naghukay ang aso hanggang sa likod bahay. Sabi ko nga noon, baka naguhukay na yan ang sarili niyang libingan. Nagbiro lang ako noon, hindi ko akalain na si tatay pala itong kukunin. Napalunok kami. Kilala ang aso na nakakamanman ng kamatayan at mamasama. At nung oras na wala na nga si tatay, dugtong niya. Nasa loob kami ng bahay. Matutulog na nga kami sana eh. Bigla kaming nakarinig ng kalansing sa kusina. May pilit na binubuksan yung pinto. Rinig na rinig namin yung paggalaw ng seradura at hawakan mula dun sa kusina hanggang dun sa kwarto. Takot na takot nga kami ng mga kasama ko. Pati yung aso namin ay nanginginig dun sa ilalim ng mesa. Akala nga namin ay magnanakaw, kaya tumawag kami ng tulong.
Pero pagdating ng mga kapitbahay, wala namang tao. Nakasarado pa ang lahat ng pinto at bintana mula sa loob. Walang kahirap-hirap na nakasara. Pero narinig talaga namin yung tunog na iyon. Habang nagkukwentuhan kami, lumapit si Nathan, ang anak ni Eva. Ito'y may pagka-gay at halos nakita na namin lumaki dito sa amin. Sa aming tingin, wala naman siyang kinalaman at walang kalam-alam sa mga gawain ng kanilang pamilya. Ate, bulong ni Nathan habang nakatingin sa bahay kung saan nakalagay ang kabaong. Napansin ko lang po, nung nalaman ni Mama na patay na si tatay, nanginginig siya at puno-puno ng butil-butil na pawis ang buong katawan niya. Kahit malamig naman yung panahon, akala ko kinakabahan lang siya, pero parang ibang kanyang itsura. At alam niyo ba, walang tigil siya sa pagwawalis sa tapat ng bahay, kahit malinis na naman. Sabi ko pa nga sa kanya, Ma, ang okay naman yata niyan. Hindi naman dito ibubulol si tatay sa kabila. Pero hindi siya sumagot sa akin. Nakatingin lang siya dito sa direksyon ninyo. Nagkatinginan kami ng aking kapatid. Walang salita, pero alam namin ang ibig sabihin ng tinginan namin. Biglang dumating yung sasakyan na magdadala kay tatay mula sa punerarya. Sumakay kami at sumama. Halos mawalan ako ng ulirat nang makita ko si tatay. Nakabalot sa malinis na puting plastik. May nakalagay na tag na may pangalan niya. Doon ko naramdaman ang tunay na kirot. Wala na talaga siya. Tinawag ko siya ng malakas habang humahagulgol. Pa! Papa ko! Nanalangin ako sa Diyos na kahit isang saglit, marinig ko man lang sana ang boses niya o makita siyang gumagalaw. Nakiusap kami sa mga nag-aasikaso na makita't mahawakan siya ng maayos bago tuluyang isara ang kabaong. Pumayag naman sila. Nang ibaba na nilang takip at balot, na halos lumuhod ako sa sakit sa aking nakita. Nakabukang mga mata ni tatay, nakanganga at nakatingala. Naninigas ang kanyang leeg at mukhang hirap na hirap. Ang kanyang mga mata ay kulay puti na, parang walang buhay, at may bakas pa ng tuyong dugo sa gilid nito. Nakakatakot siyang tingnan, parang eksena sa pelikula. Pero ito ay ang ama ko. Kitang-kita ko ang paghihirap na dinanas niya bago siya tuluyang nawala. Mainit pa ang kanyang katawan, hindi pa matigas, pero wala na talagang buhay. Hinawakan ko ang kanyang kamay at pisngi habang humahagulgol. Nakikiusap sa mga embalsamador na ayusin ang kanyang mukha at isarang kanyang mga mata. Ayoko kasing maalala siya sa ganong itsura. Ilang araw kaming nagburol, halos 10 araw, dahil hindi pa rin namin matanggap ang lahat. Hindi namin kayang ilibing siya kaagad. Na mga araw na iyon, dumating si Eva upang makiramay. Ako ang una niyang nakaharap. Kitang-kitang mo sa kanyang kilos at galaw na may tinatago siya. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ko. May nakabenta rin siyang kamay. Hindi ako nakapunta kaagad. Dahilan niya habang umiiwas ang tingin. Kasi nasugatan ako at kailangan ko ipatingin ito sa doktor. Hindi na ako nagtanong pa. Alam ko sa sarili ko kung bakit siya nasaktan. Sabi ng matatanda, kapag binalik o nilabanan ng kapangyarihan ng masama, bumabalik ito sa gumawa. Pumasok siya sa loob ng bahay. Dumiretso sa kusina. Wala kaming magawa. Hindi naman namin siya pwedeng itaboy. Wala kaming sapat na ebidensya upang idiin siya. Sa bawat sandali ng burol, paulit-ulit kong tinatanong ang aking sarili. Totoo kaya ang lahat ng ito? Iniswang ba talaga ang aking ama? Kinulam? O naghahanap lang ako ng dahilan kung bakit kinuha siya ng ganitong kabilis at kalupit? Natatakot pa rin ako kahit wala na si tatay. Natatakot ako na baka hindi pa tapos ang lahat.
Natatakot ako para sa natitira naming pamilya at sa bawat pagtingin ko sa kadiliman, naalala ko ang mga mata ng itim na pusa at ang mga salitang binitawan ni Eva at ang huling anyo ng aking ama na puno ng sakit at hirap bago tuluyang huminto ang kanyang puso. Ang katawan naman ni tatay ay nalibing namin ng maayos, ngunit ang katotohanan kung sino o paano siya pinaslang ay nanatiling nakaukit sa aming alaala. Ang takot ay iniiwan dito sa amin, dito sa may liliw, kung saan alam naming may mga tao naglalakad sa liwanag ng araw, ngunit may puso na kasing itim ng gabi. Naniniwala ba kayo sa aswang? Story time! So way back 2022, nakatira kami sa isang village pero apartment lang. And for reference guys, yung apartment namin, katapat niya is abandonadong school. And guys, yung apartment namin is 4 na tenant lang ang pwedeng tumira. 2 sa taas, 2 sa baba. And then guys, yung apartment pala namin is medyo bungad lang siya. Pero sobrang madamo, as in sobrang daming damo. And matalahib talaga, as in matataas siya. Plus, binabaha din pala yung village na yun, kaya mas pinili namin na magstay kami sa taas. So, noong mga unang buwan namin, medyo mabigat yung pakiramdam ko and marami rin akong nararamdaman na hindi pangkaraniwang tao. So, probably may mga entity na nakatira doon dahil matagal nga siyang hindi natirhan. So, para matahimik ako, ang ginawa namin, pina-cleanse and pina-bless namin yung bahay kahit na hindi naman sa amin yun para lang mawala yung mga entity na nararamdaman ko dun sa loob ng bahay. So, okay na. Wala na akong masyadong nararamdaman, wala na akong nakikita at wala na akong naririnig until nalaman kong buntis ako. And guys, syempre nung nalaman kong buntis ako, agad naman kami nagpa-check up sa OB ko. And doon na nagsimula yung kalbaryo namin ng asawa ko. Yung apartment pala namin na yun is 4 lang yung nakatira, lahat yun occupied na. Pero yung 4 na apartment na yun, halos yung 3 tenant hindi sila nag-i-stay doon. So definitely ako lang yung mag-isa doon sa apartment dahil yung asawa ko pumapasok siya and ang uwi niya is 10 pa ng gabi. So fast forward guys, 6 months na yung tiyan ko that time. Ang dami na naming naririnig na kung ano-ano sa kisame namin, sa labas ng bahay, sa loob ng banyo. Sa labas ng bahay namin, usually talagang walang aso doon guys. Nung tumira kami hanggang nung magbuntis ako, wala talagang aso doon at walang tumatambay na aso doon tuwing gabi. Pero guys, nung 6 na buwan na yung tiyan ko, lagi nang may tumatahol na aso pagpatak ng 7:00 ng gabi. Remember, mag-isa lang ako sa apartment na yon. At ito pa yung pinagtataka namin guys, dahil tuwing gabi, laging may tumutok-tok na ibon doon sa bintana ng banyo namin. Guys, ito yung pinakamalalang nangyayari sa amin gabi-gabi. Tuwing 12:00 ng madaling araw hanggang 3:00 ng madaling araw, may kumukutkot sa kisame namin. Yung kisame kasi ng apartment na yon is parang plywood or kahoy lang siya, kaya kapag may kumukutkot doon, maririnig mo siya agad. Noong una, ang akala namin daga or pusa lang na nag-aaway or nagkukuskusan doon sa taas, pero hindi. Natakot ng asawa ko na baka may mangyari sa aking masama habang wala siya. Pinapunta niya yung friend ko and doon niya pinag-stay for 1 month. To cut the long story short, isang gabi na nandun yung friend ko, as in lahat kami, 3 kami nandoon. May kumukuskus na naman sa kisame namin, ganito yung kuskus na. As in dahan-dahan lang talaga siya guys, kasi malalaman mo yun kung pusa or daga kapag yung sobrang, alam mo yung ganun yung kuskus, pero yung kuskus ng time na yun, ganito lang talaga siya. And kahit anong bugaw namin doon sa kisame, tinutuktok na namin siya as in ng tambo, hindi talaga siya nagtitigil until naglagay ng bawang yung friend ko sa unan ko. Kasi sa Quezon Province siya nakatira. So sabi niya, maglagay daw ako ng bawang sa ilalim ng unan ko para mawala or umalis yung kung ano man yung meron doon. And guess what guys? Pagkalagay ng bawang doon sa ilalim ng unan ko, nawala yung pagkukutkot sa kisame. Shucks, hanggang ngayon kinikilabutan pa rin ako sa nangyari sa akin doon. So dahil hindi na namin kinakaya yung pressure doon and yung takot, naglipat kami agad-agad ng bahay. Naghanap kami agad ng ibang apartment para lang makaalis kami doon. Eto na, habang naglilipat kami ng gamit, napansin ko na merong itim na balabal sa damitan namin, which is never ko pang nakita.
Pinagtanong ko sa mga kapatid ko, sa nanay ko, sa friend ko na nagstay doon kung kanila ba yung itim na balabal na yon. And sabi nila, hindi sa kanila yon. Hindi ko alam kung saan galing yon at hindi ko alam kung paano siya napunta sa damitan ko. Pero isa lang sigurado ako, walang may nagmamay-ari kahit isa sa amin ng itim na balabal na yon. And sa paglipat namin, natahimik ako. Pero dito rin namin malalaman at mapapatunayan na aswang nga yung kumukuskus sa kisame namin.